Narinig mo na ba na ang isang simpleng numero na isinulat sa isang piraso ng papel ay maaaring magbago ng iyong kapalaran sa loob lamang ng isang gabi? Maaaring mukhang hindi ka panipaniwala ito, ngunit maraming tao ang naniniwala na ang ilang mga numero ay may dalang nakatagong enerhiya, lalo na sa buwan ng Marso. Sinasabi ng iba na ang pagsulat ng espesyal na numerong ito at paglalagay nito sa ilalim ng iyong unan bago matulog ay maaaring makaakit ng mga hindi inaasahang pagkakataon, swerte, o kahit mga pagpapalang pinansyal. Ngunit may isang napakatiyak na paraan kung paano ito gawin, at karamihan sa mga tao ay nakakaligtaan ang pinakamahalagang hakbang. Ngayong gabi, matutuklasan mo ang mahiwagang numerong ito at ang simpleng ritual na pinaniniwalaan ng marami na maaaring magbukas ng pintuan sa mga nakakagulat na himala. Maraming tao ang naniniwala na ang universo ay nakikipag-ugnayan sa atin sa mga mahiwagang paraan. Minsan nangyayari ito sa pamamagitan ng mga palatandaan, minsan sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang pagkakataon, at kung minsan sa pamamagitan ng isang bagay na kasing simple ng mga numero. Sa loob ng maraming siglo, naniniwala ang iba't ibang kultura na ang ilang mga numero ay may dalang espesyal na enerhiya, isang enerhiya na maaaring makaapekto sa swerte, tagumpay, at kahit sa direksyon ng buhay ng isang tao. Ang Marso, sa partikular, ay madalas ituring na buwan ng pagbabago at bagong simula. Ito ang panahon kung kailan nagsisimulang magbago ang mga panahon at nakakaramdam ang mga tao ng motibasyon na magsimula muli. Dahil sa makapangyarihang enerhiyang ito, marami ang naniniwala na ang mga simpleng ritual na ginagawa sa panahong ito ay maaaring makaakit ng mga positibong pagbabago. Isa sa mga ritual na ito ay ang pagsusulat ng isang tiyak na numero at paglalagay nito sa ilalim ng iyong unan bago matulog. Ngunit ano nga ba ang numerong ito, at bakit naniniwala ang mga tao na ito ay gumagana? Bago mo ito subukan ngayong gabi, may ilang mahahalagang bagay na kailangan mong maunawaan muna. Ang nakatagong kapangyarihan ng mga numero. Mula pa noong sinaunang panahon, naniniwala ang mga tao na ang mga numero ay higit pa sa mga simbolo na ginagamit lamang sa pagbibilang. Maraming sinaunang sibilisasyon ang naniwala na ang mga numero ay may dalang mga panginginig, enerhiya, at kahulugan na maaaring makaapekto sa buhay ng tao sa mga mahiwagang paraan. Sa katunayan, may ilang kultura na naniniwala na ang mismong universo ay binuo mula sa mga numero at mga pattern na gumagabay sa daloy ng mga pangyayari sa ating paligid. Libu-libong taon na ang nakalipas, napansin ng mga pilosopo at espiritual na mga nag-isip na may ilang numero na paulit-ulit na lumilitaw sa kalikasan at sa karanasan ng tao. Naniniwala sila na ang mga numerong ito ay hindi basta nagkataon lamang. Sa halip, itinuturing nila itong mga palatandaan, mga mensaheng nakatago mismo sa loob ng universo. Ang paniniwalang ito ay kalaunan naging kilala bilang numerology, ang ideya na ang bawat numero ay may natatanging enerhiya. Ayon sa paniniwalang ito, ang mga numero ay maaaring makaapekto sa damdamin, mga desisyon, mga oportunidad, at maging sa landas na tatahakin ng buhay ng isang tao. Halimbawa, maraming tao ang naniniwala na ang ilang paulit-ulit na numero, tulad ng 111, 222, o 777, ay lumilitaw sa mahahalagang sandali ng buhay. May ilan na binibigyang kahulugan ang mga numerong ito bilang mga palatandaan ng pagkakahanay, swerte, o gabay mula sa universo. Hanggang sa ngayon, marami pa ring tao ang nagsasabing kapag nagsimula silang mapansin ang mga partikular na numerong paulit-ulit na lumalabas, nagsisimula ring mangyari ang mga hindi inaasahang pagbabago sa kanilang buhay. May ilan na nagsasabing may mga bagong oportunidad na biglang dumarating. Ang iba naman ay nagsasabing bigla silang nakakaramdam ng malinaw na direksyon o layunin sa buhay. Kung ang mga karanasang ito ay simpleng pagkakataon lamang o may mas malalim na kahulugan ay nananatiling isang misteryo. Ngunit ang nagpapaging kapanapanabik sa ideyang ito ay ang katotohanang ang mga paniniwala tungkol sa kapangyarihan ng mga numero ay umiiral sa maraming iba't ibang kultura sa buong mundo. At sa lahat ng mga paniniwalang ito, may isang simpleng ritual na may kinalaman sa isang partikular na numero na sinasabi ng maraming tao na maaaring makaakit ng positibong enerhiya, lalo na kapag ginagawa sa makapangyarihang buwan ng Marso. Ngunit bago ihayag ang numerong iyon, may isang napakahalagang bagay na kailangan mo munang maunawaan kung bakit ang Marso mismo ay maaaring may dalang isang espesyal na uri ng enerhiya. Bakit espesyal ang buwan ng Marso? May kakaiba sa buwan ng Marso. Sa buong kasaysayan, maraming kultura ang nag-ugnay sa buwang ito sa pagbabago, transformasyon, at sa pagsisimula ng mga bagong yugto ng buhay.
Sa maraming bahagi ng mundo, ang Marso ang nagmamarka ng paglipat mula sa malamig at tahimik na taglamig patungo sa masiglang enerhiya ng tagsibol. Nagsisimulang magising muli ang kalikasan, ang mga puno ay nagkakaroon ng bagong mga dahon, at ang mga bulaklak ay dahan-dahang nagsisimulang mamukadkad. Sa loob ng maraming siglo, naniniwala ang mga tao na ang pagbabagong ito sa kalikasan ay may dalang makapangyarihang enerhiya. Kapag nagsisimula ang kalikasan ng bagong siklo, marami ang naniniwala na mas nagiging madali rin para sa mga tao na magsimula ng bagong yugto sa kanilang sariling buhay. Ito ang panahon kung kailan mas lumalakas ang mga ideya, tumataas ang motibasyon, at parang mas malapit ang mga oportunidad kaysa dati. May ilang espiritual na tradisyon pa nga na naglalarawan sa Marso bilang isang sandali kung kailan ang universo ay tila mas bukas sa pagbabago. Sa panahong ito, maraming tao ang nakakaramdam ng inspirasyon na magtakda ng mga bagong layunin, magsimula ng mga bagong proyekto, o bitawan ang mga bagay na matagal nang pumipigil sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit maraming manifestation practices ang kadalasang inuugnay sa simula ng tagsibol. Ang ideya ay simple, kapag ang mundo sa paligid natin ay nagsisimulang lumago at magbago, maaaring lumago rin ang ating mga hangarin kasama nito. Isipin mong nakatayo ka sa labas sa isang tahimik na umaga ng Marso. Ang hangin ay sariwa, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag, at ang lahat sa paligid mo ay parang puno ng posibilidad. Para bang ang mundo ay tahimik na nag-aanyaya sa iyo na magsimula muli. Dahil sa natatanging enerhiyang ito, may ilang tao na naniniwala na ang mga simpleng ritual na ginagawa sa buwan ng Marso ay maaaring magkaroon ng mas malakas na epekto. Ang maliliit na aksyon, lalo na ang mga ginagawa ng may focus at malinaw na intensyon, ay pinaniniwala ang nagpapadala ng makapangyarihang mensahe sa universo. At dito mismo nagsisimula ang mahiwagang ritual ng numero. Isang ritual na napakasimple na kahit sino ay maaaring subukan, ngunit sapat na misteryoso upang paniwalaan ng marami na maaari nitong buksan ang pintuan sa mga hindi inaasahang pagbabago. Ngunit bago mo ito subukan, kailangan mo munang maunawaan kung paano eksaktong ginagawa ang ritual na ito, at kung bakit ang partikular na numerong ginagamit dito ay pinaniniwalaang may napakalakas na enerhiya. Ang lihim na ritual ng numero. Ngayon na nauunawaan mo na kung bakit pinaniniwalaang may espesyal na enerhiya ang buwan ng Marso, panahon na upang pag-usapan ang simpleng ritual na sinasabi ng maraming tao na maaaring makaakit ng mga hindi inaasahang oportunidad at positibong pagbabago. Sa unang tingin, maaaring mukhang napakasimple ng ritual na ito. Sa katunayan, may ilan pang nagsasabi na ang pagiging simple nito ang mismong dahilan kung bakit ito pinaniniwalaang napakalakas. Nagsisimula ang ritual sa isang maliit na piraso ng papel at isang numero lamang. Ayon sa paniniwalang nasa likod ng gawain ito, ang ilang mga numero ay sinasabing may malalakas na panginginig o enerhiya na konektado sa kasaganaan, swerte, at positibong pagbabago. Kapag isinulat ng may malinaw na intensyon, pinaniniwalaan na ang mga numerong ito ay parang isang senyales na ipinapadala sa universo. Upang simulan ang ritual, kumuha ng maliit na piraso ng papel bago matulog. Sa isang tahimik na sandali, isulat ng malinaw ang espesyal na numero sa gitna ng papel. May ilang tao na gustong isulat ito ng dahan-dahan at maingat, habang nakatuon ang kanilang isipan sa hiling o pagbabago na nais nilang maakit sa kanilang buhay. Habang isinusulat ang numero, ang pinakamahalagang hakbang ay ang pagtutok sa iyong intensyon. Maaaring ito ay pag-asa para sa pagbuti ng pananalapi, isang bagong oportunidad, o simpleng pagnanais para sa positibong pagbabago. Maraming tao ang naniniwala na ang enerhiya ng iyong mga iniisip ay may malaking papel sa prosesong ito. Kapag naisulat na ang numero, dahan-dahang tiklupin ang piraso ng papel. Pagkatapos ay ilagay ito sa ilalim ng iyong unan bago ka matulog. Ang ideya sa likod ng hakbang na ito ay habang ikaw ay natutulog, ang iyong isipan ay pumapasok sa mas kalmado at mas bukas na estado. Sa tahimik na estadong ito, pinaniniwalaan na ang iyong mga iniisip at intensyon ay mas malalim na nakakonekta sa enerhiya ng universo. May ilang tao rin na gustong maglaan ng sandali bago matulog upang tahimik na ulitin sa kanilang isipan ang kanilang hiling o intensyon. Iniisip nila ang kanilang buhay na gumagalaw na sa positibong direksyon, na para bang nagsisimula na talagang mangyari ang pagbabagong kanilang ninanais. Ayon sa mga taong nagsasagawa ng ritual na ito, ang susi ay hindi lamang ang pagsusulat ng numero, kundi ang tunay na paniniwala sa posibilidad ng pagbabago.
Ang pananampalataya, intensyon, at isang kalmadong isipan ay pinaniniwalaang nagpapalakas sa mensaheng ipinapadala mo. Siyempre, may ilang tao na tinitignan lamang ang ritual na ito bilang isang paraan upang ituon ang kanilang mga iniisip at pag-asa bago matulog. Ang iba naman ay naniniwala na maaaring may mas misteryosong bagay na nangyayari sa likod nito. Ngunit kahit paano man ito ipaliwanag, maraming tao ang nagsasabi na matapos gawin ang simpleng ritual na ito, nagsisimulang lumitaw sa kanilang buhay ang mga hindi inaasahang oportunidad, maswerte na sandali, o nakakagulat na positibong pagbabago. At ngayon, maaaring may isang napakahalagang tanong na pumapasok sa iyong isip. Ano nga ba ang eksaktong numero na pinaniniwalaang may ganitong mahiwagang kapangyarihan? Mga kwento ng hindi inaasahang swerte. Sa paglipas ng mga taon, maraming tao ang nagbahagi ng kanilang mga kwento tungkol sa kung ano ang nangyari matapos nilang subukan ang simpleng ritual ng numerong ito. May ilan na naglalarawan sa kanilang karanasan bilang simpleng pagkakataon lamang, habang ang iba naman ay naniniwala na maaaring may mas malalim na bagay na kasangkot. Ngunit ang nagpapakawili sa mga kwentong ito ay kung gaano kadalas nagsisimula ang mga ito sa parehong sitwasyon, isang taong nakakaramdam ng pagkapako sa lugar, pagkalito, o paghahanap ng pagbabago. Isang kwento na madalas ibinahagi online ay tungkol sa isang batang lalaki na matagal nang nahihirapang makahanap ng trabaho sa loob ng ilang buwan. Araw-araw ay parang pareho lamang, at ang mga oportunidad ay tila laging wala sa kanyang abot. Isang gabi, matapos niyang marinig ang tungkol sa ritual ng numero mula sa isang kaibigan, nagpasya siyang subukan ito. Maingat niyang isinulat ang numero sa isang maliit na piraso ng papel, inilagay ito sa ilalim ng kanyang unan, at natulog nang walang inaasahang kakaibang mangyayari. Nagsimula ang susunod na umaga tulad ng karaniwang araw. Ngunit kinahapunan, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang taong kinontak niya ilang linggo na ang nakalipas tungkol sa isang oportunidad sa trabaho. Bigla raw nagpasya ang kumpanya na buksan muli ang posisyon at inimbitahan siya para sa isang panayam. Makalipas lamang ang ilang araw, nagsimula na siya sa kanyang bagong trabaho. May isa pang kwento mula sa isang babae na nagsabing matagal na siyang nabibigatan dahil sa problema sa pananalapi. Dumarami ang mga bayarin at hindi niya alam kung paano bubuti ang kanyang sitwasyon. Isang gabi, nagpasya siyang subukan ang ritual bilang isang maliit na hakbang ng pag-asa. Isinulat niya ang numero, inilagay ito sa ilalim ng kanyang unan, at tahimik na inulit sa kanyang isip ang kanyang hiling para sa isang bagong simula. Sa loob ng sumunod na linggo, may isang hindi inaasahang pangyayari. Nakakuha siya ng balita tungkol sa isang freelance project mula sa isang dating kakilala, isang oportunidad na hindi niya inaasahan. Ang proyektong ito ay nakatulong upang mabayaran ang ilan sa kanyang agarang gastusin at nagbukas pa ng pinto sa mas marami pang trabaho sa hinaharap. Siyempre, hindi lahat ay naniniwala na ang mga pangyayaring ito ay direktang konektado sa ritual. May ilan na nagsasabi na kapag itinuon natin ang ating isip sa pag-asa at positibong pagbabago, natural nating napapansin ang mga oportunidad na maaaring hindi natin napansin noon. Ang iba naman ay naniniwala na ang ritual ay simpleng tumutulong sa mga tao na ihanay ang kanilang mga iniisip sa mga layunin na tunay nilang gustong makamit. Ngunit para sa mga taong regular na nagsasagawa nito, ang ritual ay parang isang tahimik na pakikipag-usap sa universo, isang paraan ng pagpapadala ng mensahe tungkol sa hinaharap na nais nilang likhain. At ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng marami na ang pinakamahalagang bahagi ng ritual ay hindi ang papel, ang unan, o kahit ang numero mismo. Ito ay ang paniniwala na posible ang pagbabago at ang kahandaang buksan ang iyong isip sa mga oportunidad na maaaring dumating kapag hindi mo ito inaasahan. Ang kahulugan sa likod ng ritual. Sa puntong ito, maaaring iniisip mo kung ang kapangyarihan ng ritual na ito ay tunay na nasa numero mismo o sa isang bagay na mas malalim. Para sa maraming tao, ang tunay na kahulugan ng mga ritual na tulad nito ay hindi lamang tungkol sa pag-akit ng swerte, kundi tungkol sa paglikha ng isang sandali ng pokus at intensyon sa kanilang buhay. Sa ating abalang pang-araw-araw na gawain, bihira tayong huminto ng sapat na matagal upang malinaw na pag-isipan kung ano talaga ang gusto natin. Ang ating mga isipan ay kadalasang puno ng mga alalahanin, responsibilidad, at walang katapusang mga distraksyon. Ngunit ang mga simpleng ritual, tulad ng pagsusulat ng numero sa isang maliit na piraso ng papel, ay maaaring lumikha ng isang tahimik na sandali kung saan muli tayong nakakakonekta sa ating mga pag-asa. Kapag may isang taong nagsusulat ng numerong iyon bago matulog,
higit pa ang ginagawa niya kaysa sa isang simbolikong aksyon lamang. Pinapayagan niya ang kanyang sarili na isipin ang isang mas magandang hinaharap. Binibigyan niya ang kanyang isip ng pahintulot na maniwala na posible ang pagbabago. Madalas ipaliwanag ng mga psychologist na kapag ang isang tao ay nakatuon ang isip sa isang malinaw na layunin, ang kanyang utak ay nagsisimulang mapansin ang mga oportunidad na konektado sa layuning iyon. Ang maliliit na pagkakataon na maaaring hindi napansin noon ay biglang nagiging malinaw. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga gawain tulad ng ritual na ito ay maaaring makaramdam ng makapangyarihan. Maaaring simple lamang ang aksyon, ngunit ang kaisipan o mindset na nalilikha nito ay napakatotoo. Kapag naniniwala ang isang tao na posible ang positibong pagbabago, nagsisimula siyang kumilos sa mundo sa ibang paraan. Nagiging mas bukas siya, mas kumpiyansa, at mas handang sumubok ng mga bagong pagkakataon. At kung minsan, ang maliliit na pagbabagong ito sa pananaw ay maaaring magdala ng tunay na mga oportunidad sa tamang sandali. Kung ang isang tao man ay tinitingnan ang ritual na ito bilang isang espiritual na gawain, isang teknik para sa mental na focus, o simpleng isang gabi-gabing tradisyon ng pag-asa, ang pinakamahalagang bahagi ay ang mensaheng dala nito. Ipinapaalala nito sa atin na kahit ang pinakamaliit na aksyon ay maaaring magkaroon ng kahulugan kapag ito ay konektado sa intensyon at paniniwala. Kaya kung magpapasya kang subukan ang simpleng ritual na ito ngayong gabi, tandaan na ang pinakamakapangyarihang bahagi ng proseso ay hindi lamang ang numerong nakasulat sa papel. Ito ay ang paniniwala na ang iyong buhay ay maaaring magbago sa mga paraang hindi mo pa nakikita ngayon. Ito ay ang kahandaang buksan ang iyong isip sa mga posibilidad na maaaring lumitaw kapag hindi mo ito inaasahan. At ito rin ang tahimik na sandali bago matulog kung saan pinapayagan mong isipin ang isang hinaharap na puno ng oportunidad, paglago, at mga hindi inaasahang himala. Dahil kung minsan, ang pinakamakapangyarihang pagbabago sa buhay ay nagsisimula sa isang bagay na napakaliit. Isang isip lamang. Isang tahimik na sandali ng paniniwala. O marahil isang numerong isinulat sa isang simpleng piraso ng papel na inilagay sa ilalim ng iyong unan.